Mabuhay mga kababayan! Isang matalim at walang kurap na pagsusuri na naman ang harapin natin ngayon. Kung akala ng mga bumabalasa sa liderato ng Senado noong June 3 na nakuha na nila ang laro sa pamamagitan ng 12 tao lang, nagkakamali kayo. Today, the law and the word of God speak. Ngunit bago ako magsimula mga kababayan, let me tell everyone na ito ay sarili kong POV, ang sarili kong pananaw at paninindigan. Hindi ko kayo pinipilit na sumang-ayon sa akin. Hindi ko kayo nire-recruit para pumanig sa akin. Ang hinihingi ko lang ay pakinggan ninyo ang katotohanan gamit ang batas at ang Biblia at pagkatapos ay kayo na ang humusga gamit ang sarili ninyong pag-iisip. Fair ba? Gusto kong talakayan itong kumakalat na kopya ng petisyon ng isang nagngangalang John Barry Titayam, isang private citizen at guro na biglang naging mukha ng Gatchalian Black para gawing legal ang kanilang ginawang pag-agaw sa eksena. Pero bago tayo pumunta sa biblikal na katotohanan mga kababayan, unahin muna natin ang pinakasariwang balita mula sa Padre Faura. Mga kababayan at mga tagataguyod ng tunay na liderato na Senator Alan Peter Cayetano, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Tayam ngayong araw, June 10, 2026. Bakit? Dahil sa kawalan ng locus standi. Walang legal standing. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka naman direktang naapektuhan o nasaktan sa gulo sa Senado. Kaya bakit ka sumasawsaw? Ngayon, alisin natin ang maskara ng kanilang mga legal gymnastics mga kababayan. First, ang quorum at ang matematika ng konstitusyon. Sa page 12 at 13 ng petisyon na ito mga kababayan, gumamit sila ng tinatawag na Avellino versus Cuenco Doctrine para sabihin dahil nakadetain si Senator Jinggoy at nagtatago si Senator Bato de la Rosa dahil sa pakikialam ng dayuhang ICC na yan, 22 na lang daw ang active senators. Kaya ang majority daw ay 12 na lang. Let me look straight into your lens and ask you this. Simula kailan naging legal na basihan ang pagliban ng mga senador para ibaba ang pamantayan ng konstitusyon? Article 6, Section 16 ng konstitusyon ang nagsasabi, a majority of each house shall constitute a quorum. Ang buong bilang ay 24. Ang majority ay 13. Kahit ibawas mo si Senator Jinggoy at Senator Bato, hindi ibig sabihin ay nabawasan ang kabuuang institusyon ng Senado. Ang pagpilit sa 12 na membro ay tahasang pambabaluktot sa batas para lamang magkaroon ng kapangyarihan ang minorya habang tulog ang mayorya. Ngayon, tingnan natin ang ginamit mong sandata, Mr. Petitioner. Sa mismong page 1 ng dokumento mo, naglagay ka ng bersikulo. No? Sinipi mo ang Matthew chapter 6 verse 24. It states there, no one can serve two masters. Ang lakas ng loob mong gamitin ang salita ng Diyos para ipagtanggol ang isang sesyon na binuo sa pamamagitan ng pagmamadali at pagbabaliwala sa kasama. Heto ang sagot ko sa iyo gamit din ang Biblia. Kung gagamit ka ng biblical lens, basahin mo ang Proverbs chapter 11 verse 1. It says there, the Lord detests dishonest skills, but accurate weights find favor with Him. Ang ginawa ninyo noong June 3 ay isang dishonest scale o madayang timbangan. Binago ninyo ang bilang ng quorum para umangkop sa pansarili ninyong interes. Nagmamadali kayong magdeklara ng bakanting pwesto at mag-upo ng mga bagong opisyal habang ang ibang mga senador ay wala sa bulwagan para ipagtanggol ang kanilang mandato. Isang malaking insulto sa Panginoon ang paggamit ng kanyang salita upang bigyang matuwid ang isang hakbang na hindi dumaan sa tamang proseso ng katarungan. At para sa mga bumabatikos kay Senator Alan Peter Cayetano na kesyo nagla-livestream lang o umiiwas sa sesyon, ipaalala ko sa inyo ang Proverbs chapter 18 verse 17. Ang sabi sa Biblia, the first to state his claim seems right until his cross-examiner comes forward. Akala ng Gatchalian Black, dahil sila ang unang pumosisyon at naglabas ng mga bagong committee chairs, sila na ang tama. Pero ngayong araw mga kababayan, napatunayan ng Korte Suprema na ang mga procedural shortcut ninyo ay walang matibay na pundasyon. Hindi porket nakakuha kayo ng 12 tao ay maaari ninyo nang i-lock out ang mga empleyado ng Senado at piliting mag-work from home para lang hindi makapasok ang lehitimong pamunuan. Uulitin ko mga kababayan, hindi ko kayo nire-recruit at hindi niyo kailangan sumang-ayon sa akin. Ito ang aking paninindigan. Protektahan ang bansa laban sa mga mapagsamantalang gumagamit ng teknikalidad at dayuhang puwersa. Ang paninindigan sa face-to-face na deliberasyon at tamang bilang ng quorum ay hindi pag-iwas sa trabaho.
Ito ay pagtatanggol sa integridad ng mismong Senado. Ibinasura ng Korte Suprema ang ingay ng mga walang standing. Manatili tayong mapagmatyag, huwag padadala sa peking bersyon ng batas. Maraming salamat at pagpalain tayo ng buong may kapal.